Unsay mong buhaton kung nakay madungog nga kasikas sa taas sa inyong balay? Unya, kabalo jud ka nga walay tao didto. Imong adtuon og tan-awon nimo kung unsay naa o i-report nimo sa mga pulis. Now, kini nga panghitabo, isa lang ni sa mga katingalahan nga panghitabo before gimassacre ang usa ka pamilya nga nagpuyo didto sa Hinterkaifeck Farm adtong gabii sa March 31, 1922 didto sa Bavaria, Germany. Na-close ni nga case adtong 1955 nga wala na sulbad. Gi-reopen nila adtong 1986 pero still wala jud gihapon nahibalan kung kinsa ang nagpatay sa tibuok pamilya. Now, up to this day, this case has remained a mystery. Kinsa jud kaha ang nagpatay sa tibuok pamilya o unsay rason nganong gipatay man sila? Before I continue, my name is Croello and I will be posting true murder stories once or twice a month. Now, I'm planning to make this weekly, probably Saturday or Sunday, pero I'm not sure if I can sustain it. So, for now, siguro once or twice lang. We'll see how it goes. Now, kung ganahan ka ani nga klase nga mga content, please do like, share, and follow me for more. Karon balik ta sa story. Balik ta sa panahon nga wala pa na massacre ni nga pamilya. Let's start with the members of the family. Ang pinakauna kay si Andreas Gruber, 63 years old, ang padre di pamilya. Tapos si Cazilia Gruber, 72 years old, ang iyang asawa. Tapos si Victoria Gabriel, byuda na ni siya, 35 years old, anak nila Andreas o ni Cazilia. Now kini si Victoria naa ni duha ka anak. Ang isa kay si Cazilia Gabriel, 7 years old ang iyang anak nga babae, og si Joseph, 2 years old ang iyang anak nga lalaki. Og ang pinaka-last si Maria Baumgartner, ang ilang katabang 44 years old. Now take note, kini si Maria bag-o lang kaayo ni niabot sa farm para manarbaho. And guess what? Kung unsa siya kabag-o. Well, miabot siya sa farm hapon sa March 31, 1922. So, oras lang ang iyang gitagal dito sa farm before siya na-appeal og kapatay. Now, 6 months before na niabot si Maria Baumgartner sa farm, naanay mas nauna sa iyaha nga katabang. Now, walay record kung unsay pangalan ani nga katabang, pero kini nga katabang mihawa daw ni. Wala giingon kung milayas ba siya o nananghid, basta kay mihawa lang siya sa farm. Now, after sa iyang paghawa, taod-taod pod nga wala sila nakakita o pulis sa iyaha. So taod-taod pod nga kini nga pamilya nagpuyo nga walay katabang until miabot ni si Maria Baumgartner. Now, unsay rason nganong mihawa man ni nga katabang nga kini mo daw nga panahon bag-o lang nahuman ang World War I. So ang economy daw ani sa Germany kay bagsak daw kaayo. Naglisod, daghang mga tao ang naglisod. Lisod makakita og trabaho, dili basta-basta makakita og trabaho. There were a lot of people struggling to survive. But take note, kini nga pamilya, kining tag-iya sa Hinterkaifeck Farm, wala gidaw ni nakasinati o gutom o kalisod. Well, siguro because naa sila sarili nila nga farm, so well, that explains why wala sila na kasinati o kalisod o kagutom. Now, unsay rason nganong mihawa maning katabang sa Hinterkaifeck Farm? Well, according to the story, nahadlok kuno ning katabang tungod kay haunted kuno ang balay. According to her, kini mong nga farm, nanay siya sariling kamalig. Tapos, siguro dako kayang kamalig kay according to what I've read, naadid to ang ilang mga hayop nakakulong. I'm not sure what kind of animals they had, pero naa sa kamalig ang mga hayop nakakulong. Tapos kining kamalig naa siya attic. Now,
Kining katabang daw nadanoy siya madungog nga mga kasikas dito sa atik na usahay mga tunob nga hinay, tapos usahay po daw kanang kalit lang mga hagbong ang mga butang nga naa dito sa atik. Pero katingalahan kay wala man ko'y tao dito. Now another thing, according to the story, while natulog daw ni si kining katabang, mamata-an na lang daw niya nga kining doorknob sa iyahang kwarto ginaliso daw. Tapos makita daw niya nga ang portahan sa iyang kwarto kay muabri ra og iyaha. Tapos sinig-abri, walay tao. Nya ang makita lang niya dito sa gawas kay pure darkness lang ang niya makita. So siguro kung ako tingali ang naa dito nga katabang, no, I'm not sure if maglungtad po ko dito nga balay. Mohawa jud pud ko. According to what I've read, gisulti ko nun niya sa iyang mga amo, pero unfortunately wala siya tuhi. Another reason why nihawa daw ni nga katabang kay kini kuno si Andreas Gruber kay usa daw ni ka controlling, abusive o violente nga pagkatao. So, yeah, there were a lot of reasons why mihawa ni nga katabang, regardless of how difficult life was in Germany that time. Gipili niya nga mohawa kay nahadlok siya sa balay, nahadlok siya sa tagiya. After a while, kining mga kasikas daw sa atik kay madungog na pod sa pamilya. There was once nga nagkuha daw ni si Andreas og kanang suga kay aron tan-awon kung unsay naa dito sa atik. So misaka siya dito, gitanaw niya kung unsay naa, pero unfortunately wala siya nakita dito. Now another thing nga katingalahan nga panghitabo sulod sa farm kay kining mga gamit nila sa farm, while ginagamit daw nila, kalit lang daw nga mubalik sa kung asa to gibutang. Mura pag naay nag-uli. For example, gamit nila ang piko, suddenly nawala ang piko, pagtanaw nila naana dito kung asa siya gibutang. Mura naay nag-uli. Pero wala may nag-uli kay wala may laing tao dito. Another katingalahan nga nakita nila kay kini kuno si Andreas, na ako nun ni siya nakita nga mga footprints nga gikan sa lasang padulong pasulod sa iyang farm, pasulod dito sa Kamalig. So iyang gitan-aw, pero bisan isa wala siya nakita nga footprints nga pagawas. Ang footprints pasulod pero walay footprints nga pagawas. So kung kinsa man to or unsa man to misulod sa iyang farm sa Kamalig og nagbundo dito. Another, naay nakita si Andreas nga newspaper, pero natingala siya kay wala man gud siya nagpalit ani nga newspaper, wala pod nagpalit iyang pamilya, walay nag-subscribe sa ilaha adto nga newspaper. Tapos later on nangutana siya sa iyang mga silingan kung naabay nagpalit adto nga newspaper, naabay nag-subscribe, pero bisan isa sa ilaha wala pod. Even ang mailman iyang gipangutana, wala po daw siya nag-deliver og adto nga klase nga newspaper. So asa gikan ng newspaper? Mo nang pangutana. He could have reported this all to the police, pero according to Andreas, and I quote, "I can take care of my family." End quote. That's what he said. Pero nganong wala man siya nag-report sa mga pulis? Well, here's an interesting theory. Kining pamilyaha ko no, na ako no ni bad record sa mga kapulisan. In 1915, kini ko no si Andreas og si Victoria ang iyang anak na convict daw ni sa Newburgh District Court for having engaged in an incestuous relationship between 1907 to 1910.
So it's either na ay sexual relationship ang amahan og anak, or si Andreas ginaabuso niya ang iyahang anak. Well, I'm leaning towards Andreas abusing his own daughter. Kini si Andreas na priso daw ni og 1 year, tapos kini si Victoria na priso og 1 month. Now if I'm correct nga ginaabuso ni Andreas si Victoria, would it be nga si Victoria kay biktima? Nganong naapil man siya og kapriso? Well, ang German law daw atong early 1900s kay gina-consider daw both parties to be criminally liable. So, even if naabuso ka, walay legal framework ang German law to understand long-term sexual abuse the way we do today. So, regardless if naabuso ka or not, priso lang gihapon ka. Saklap no, biktima na gani ka, priso pa jud ka. Well, anyway, in the case of Victoria, na priso lang siya og 1 month kumpara sa iyang amahan nga 1 year na priso. So, in 1919, another bad record na pod ang nasulat sa kapulisan kay nareklamo na po daw ni si Andreas of continuing sexual abuse sa iyahang anak. But this time, wala na sila na priso kay wala na kunoy lig-on nga evidence against him or against them. Murag rumors na lang gikan sa mga silingan kay kini magud si Victoria. Remember ha, biyuda na ni si Victoria. Unya nabuntis ang iyang anak si Joseph. So rumors na lang gikan sa mga silingan ang nakuha sa mga kapulisan. And during this time po daw, ang mga authorities kay magduha-duha na po daw o panghilabot sa family matters unless na ay lig-on nga evidence against the accused. So kung tinuod man ang papa ni Joseph kay iyahapod nga apuhan, oh dear. So this could be the reason why wala nag-report si Andreas sa mga nakita o nadungog niya nga katingalahan sa iyang farm. Instead of mag-report siya, ni palayo na lang siya sa mga pulis. Kining Hinterkaifeck farm kay layo kaayo ni sa kasilinganan, mga 500 to 800 meters away sa sunod nga silingan or sa pinakaduol nga silingan. Na kung muadto ka sa farm, moagi jud ka og lasang. So walay tarong nga agianan, ang imong maagian lang kung muadto ka sa farm kay forest path. Unya kini kunong pamilya ha kay dili po daw ni friendly sa ilahang mga silingan, dili makighalubilo, dili makigistorya, halos dili makigistorya. Unya most of their life kay sila lang jud. Base sa investigation later on, gituuhan sa mga kapulisan nga kini kunong kriminal kay nag-obserba daw ni sa pamilya for several days. Kay later on during the investigation, nakita man gud nila dito sa attic nga ang mga dayami nga nakabutang dito sa attic kay mga nangawahing, tapos naay part daw sa atop na dabangag. So it could be daw nga ginatan-aw sila sa criminal for several days para makabisado ang ilang lihok o matan-aw og tarong sa criminal kung pila lang jud sila kabuok dito sa farm nagpuyo. Based sa ako mga nabasa, lahi-lahi ang sequence sa pagpatay. Naay mo ingon nga si Andreas daw ang giuna pagpatay, naapoy mo ingon nga si Victoria ang giuna pagpatay. Pero isa sa mga nabasa nako kay naa kunoy naglure aning Victoria o nagdani kang Victoria para mosulod sa ilang kamalig. Remember naa didto ang ilang mga hayop sa kamalig. So siguro gituyo og disturb
ang mga hayop nga naa didto para masaba. Unya natingali si Victoria nganong nasaba ang ilang mga hayop. So nagkuha kuno ni si Victoria og kerosene lamp aron sudlon og tan-aw ng ilang mga hayop. Now pagsulod niya sa kamalig, gigunitan ko nini ang liog kay later on makita man gud nga na mga lakra-lakra diri sa iyang liog. So gibira daw ni iyang liog unya giguyod didto siya sa ngit-ngit nga parte sa kamalig unya didto gidukdok ang iyang ulo. Ang gamit daw sa pagpatay kay kining matak. Usa ni siya ka klase nga piko nga ginagamit sa pag-uma. Now, ani nga time, ang iyang mama nga si Kazelia naa sa ilahang kusina. Siguro natingala na siya nganong wala naman nakabalik si Victoria. So ang iyang gibuhat, gisundan niya dito sa kamalig. And then pagsulod niya, wala na pud siya nakabalik og gawas. Now, remember kini si Andreas kay known to be an abusive or violent nga pagkatao. Siguro gisapot na siya nganong wala na nakabalik ang duha, iya pong gisundan dito sa kamalig. Pag sulod niya dito, wala na pud siya nakagawas o apil. And then ang ikaapat kay si Kazelia nga bata, natingala na pud siya nganong wala naman nakabalik ang tulo. So pati pud siya misulod dito og wala na pud siya nakabalik. Now apparently ang criminal kay kabalo nga naapay nahabilin nga buhi dito sa balay. So misulod daw ni sa balay para tiwason ang iyang gusto nga buhaton. Alright, I have to transfer here so I can continue with my story. Now, kining patay nga lawas ni Maria Baumgartner, ang ilang katabang, nakita daw ni sa iyang higdaanan nga gitabunan og habol unya si Joseph nga 2 years old nakita sa iyang duyan nga patay na pod. According sa physical clues sa investigation, gituuhan sa mga kapulisan nga kini kunong criminal kay mipuyo pa ni sa ilang balay along with the dead bodies. Unya ginakaon pa po daw ang mga pagkaon nga naa dito sa balay. Kay kini manggong balay naa ni sila'y kanang food supply pero ang food supply kay nahurot. So apparently gikaon siya. And also ang mga hayop sa farm kay well taken care of. So apparently iya pud ginapakaon ang mga hayop nga naa sa farm. According sa mga silingan, makita pa po daw nila nga kining chimney sa balay kay naga-aso pa daw. Unya ang suga sa balay kay ginapasiga pa. So although this time wala ni sila makita nga even a single member of the family nga nagagawas-gawas sa ilang balay, even sa community. Kini si Kazelia kay wala na daw nagasulod sa eskwela, unya wala sila naka-receive og excuse from the parent kung nganong absent si Kazelia. Unya wala na pud nila nakita ang pamilya nga nagasimba. Dito na sila nag-decide nga adtuan ang farm unya tan-awon kung unsa jud ang nahitabo sa pamilya, ug didto nila nakita ang patay nga lawas sa tibuok pamilya. Kinsa ang ilahang mga suspects? Well, perting daghana sa mga suspects, pero isa sa mga suspects kay kining asawa or bana ni Victoria Gabriel. Pero di ba biyuda naman ni si Victoria? So patay na siya. Well, according sa mga rumor sa mga silingan, basin kuno nga dili tinuod nga namatay si Carl. Basin kuno nga ni uli ni sa ilaha nga walay nakakita sa iya bisan isa, unya mitago daw ni didto, unya gipatay ang tibuok pamilya. Karon unsa man iyang motibo? Well, according to them, selos daw og kasuko. Di ba remember nabuntis si Victoria nga wala na siya. So nagselos daw ni unya nasuko sa tibuok pamilya. Pero nganong giapil man niya og patay ang iyang anak nga si Kazelia? Well, according to again sa mga silingan, giapil kuno ni niya og patay aron wala nay makatug-an.
Pero later on, na-confirm sa military nga kini kuno si Carl Gabriel kay namatay na gyud daw ni during World War One. Unya wala po'y official record nga nakakita o nakauli si Carl sa Germany. Another suspect nga gituuhan sa mga silingan kung kinsa ang nagpatay ani nga pamilya kay paranormal. According to them, na kuno'y boogeyman nga nagpuyo ani nga farm. Unsa ning boogeyman? Well, sa German folklore, a boogeyman is a dark, shadowy figure nga monster nga nagapuyo daw sa mga lasang o sa mga dark places. Now, according sa mga rumors sa silingan, naa kuno ni ginataguan nga sikreto, dark secret nga ginataguan kini nga pamilya ug mao daw ni ang nag-attract sa boogeyman para mopuyo sa ilang farm o para patyon sila. Remember katong mga footsteps nga gikan sa lasang pasulod sa ilang kamalig, katong mga kasika sa atik nga walay tao ug katong giingon sa unang katabang nga moabri ang portahan nga walay tao nga inig abri kay pure darkness lang iyang makita. Mauto ang ilang bases nga boogeyman ang nagpatay sa pamilya. Napoy miingon nga basin kuno na dayo nga miabot ani ilang community unya gipatay ang tibuok pamilya. Ang motibo kuno sa pagpatay sa tibuok pamilya kay pagpangawat. However, during the investigation, nakita man sa mga kapulisan nga ang balay daghan kayo kwarta. Unya daghan po daw kaayog mga gold coins nga nakabutang lang dito sa kanang conspicuous part sa balay. Dito nakabutang sa parte sa balay nga dali ra jud makita. So, gi-rule out nila ang motive nga pagpangawat. Now, ang pinaka-controversial sa tanang suspects kay kini si Lawrence Schlittenbauer. Kinsa man ni si Lawrence? Well, si Lawrence ang pinaka-duol nga silingan sa Hinterkaifeck farm, mga 500 to 800 meters away from the farm. Siya o ang iyang pamilya ang kasagaran nga makakita sa mga daily activities ani nga pamilya. Pero dili ni sila close friends ha, ug wala po ni sila regular social contact with the family. Remember, ang pamilya dili friendly sa ilahang mga silingan. So wala sila regular contact ug dili sila close ani nga pamilya. Atong April 4, 1922 kay na curious naman gyud sila kung unsa jud ang nahitabo sa pamilya. So dito sila nag-decide nga adtuon ang farm. Kini si Lawrence nagdala siya og duha ka mga lalaki nga ilahara pod silingan. Pag abot nila sa farm, hilom daw kaayo ang farm, walay tao bisan isa. Ang balay kay sirado, unya bisan unsaon nila og tuktok ang pultahan, wala gyud mga pre, wala puday motingog. Now kini si Lawrence ang pinakauna nga misulod didto sa kamalig. Og didto niya nakita ang upat ka mga patay nga lawas nila Andreas, Cazelia, Victoria ug ang iyang anak nga si Cazelia. Nagkapatong-patong daw ning mga patay nga lawas unya gitabunan og mga dayami. Pagkakita daw ni Lawrence sa mga patay nga lawas, wala kuno ni siya nahadlok sa iyang nakitaan. Instead, ang iyang gibuhat, gikuha daw niya ang mga dayami nga nakatabon sa mga patay nga lawas, unya mura kuno og naa siya gipangita kung naapabay buhi sa ilaha. Pagkahuman, misulod siya dito sa balay nga nag-inusara pod ug dito niya nakita ang patay nga lawas ni Maria ug ni Joseph. Take note ha, wala pa ang mga pulis adto nga time. The police had no idea what was going on. Now, mao ni ang mga katingalahan nga gipangbuhat ni Lawrence. Siya ang pinakauna nga misulod sa halos tanang parte sa farm. Tapos, gipanggunitan niya ang mga patay nga lawas, iyang gipangguyod o iyang gipangbalhin. Wala siya nahadlok, wala siya giluod sa iyang gibuhat. Remember ha, bungkag ang mga ulo ani nga mga
biktima. Siguro, I'm sure nga ang ilahang mga utok o ang ilahang mga duguan nga time kay nagsagol. Unya since it has been days nga patay na sila, baho na pud kaayo ni. Pero si Lawrence, wala siya nahadlok, wala siya giluod sa iyang gibuhat. After that, gipangbuhian daw niya ang mga hayop nga nakakulong. I mean, what are you doing, Lawrence? Nganong buhian man nimo ang mga hayop? And most of all, nganong gipangbalhin man nimo ang mga patay nga lawas? Here's one last thing. Naa siya'y susi sa halos tanang parte sa farm. Asa siya og susi? Asa niya gikuha? Ngano nga siya'y susi? And here's another. Instead of reporting this all to the police, iyang gikatag sa tibuok community ang ilang mga nakita. So of course, ang mga silingan, I'm sure, halos tanang tao sa community nangadto dito sa farm, nanulod sa ilang balay, nanulod sa kamalig ug nanghilabot sa bisan unsang ilang makita. Kung naapay fingerprinting at nga time, and I did not look it up, I'm not sure if naay fingerprinting, but if naay fingerprinting at nga time, they would have seen a lot of fingerprints on all things that are inside the farm. So, walay magamit as evidence. Pag abot sa mga pulis, useless na. Ang ilan na lang gibuhat kay gipangbadlong na lang nila ang mga tao, gipahawa na lang nila ang mga tao. Pero wala na. Too late na. Pag-abot nila. If I'm correct nga si Lawrence ang killer, that would have been a perfect murder sa iyang gibuhat. Tampered ang evidence, walay magamit against him. Nga nang wala man siya nakasuhan. Well, ang kaso daw kay based lang daw sa circumstantial evidence. Wala dyo daw ligon nga physical evidence against Lawrence. Wala man po'y nakakita sa actual nga pagpatay. Walay armas o mga traces of blood that will link Lawrence to the crime. Also, during that time, daghan kaayo po daw ang maingon nga ang gibuhat daw ni Lawrence as a silingan kay natural lang daw. Really? Natural lang dito? Wala po'y makita ang mga pulis nga motibo against Lawrence nganong patsyon man niya ang tibuok pamilya. And also, that time, dili pa pod advance ang technology para sa ingon-ani nga mga murder cases. Now, bisan pa man nga wala na kasuhan si Lawrence, still, naapoy gihapon mga tao nga nagtuo nga siya jud ang nagpatay. However, Lawrence filed cases for slander against those people, and guess what? Lawrence won those cases. Now, remember the weapon that was used to kill them? The Madoc? Katong piko? Wala to siya nakita during the investigation. It was only found when the farm was demolished in 1923. I'm thinking ba, this family was not friendly to their neighbors. Tapos, si Andreas kay known to be abusive, violent, controlling ang pagkatao, and then bad ang record sa family sa kapulisan. I'm not sure This is just my opinion. Pero I think, feeling lang ako, nobody really wanted to do their best para ma-solve to nga kaso. Ma-imagine ako ang entire community nga dili ganahan ani nga pamilya. Going back to the paranormal, kadong boogeyman, kung tinuod man to, giingon magud sa mga silingan nga na ay dark secret ni nga pamilya nga dalhon jud nila sa ilang pagkamatay. Well,
Unfortunately, nadalagid nila ang ilang dark secret if nagid tinuod nga dark secret. Pero unsa man kaha ni nga dark secret no nga naka-attract na gid sila og demon. So mao to ang karumal-dumal nga nahitabo sa tibuok pamilya nga nagpuyo sa Hinterkaifeck. Karon ikaw, based on what you heard, who do you think is the killer? Is it Lawrence? Or mas mutuo ka sa paranormal? Mas mutuo ka nga ang boogeyman ang nagpatay sa ilaha? Let me know in the comments. Thank you so much for staying and listening to the story. Until next time, you have a wonderful day and please be good always.